Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na nga at magsisimula na tayo magbanatan at magkwentuhan na naman tungkol ho sa mga nangyayari sa lipunan. Alam nyo, there is a funny story ha. This is really funny ha. As in letter P. Bakit kanyo? Aba, meron na naman silang pinapalabas. May pinapalutang na naman ng mga animal. Oo. Kasi nasunog sila doon sa issue na kaya tinanggal si Zubiri o kaya finire o kung ano man kaya nag-resign dahil sa hindi siya sumusunod sa Malacanang. Lagi niyang sinasabi yan. Ang problema, nasunog na siya. Bakit kanyo? Kung talagang dahil sa PIDEA, bakit tuloy-tuloy pa rin ang PIDEA? Kung dahil sa PIDEA, bakit si Bato pa rin na namumuno ng chairman dyan? Hindi naman napalitan si Bato. So, palpak talaga lahat. At the same time, lahat po ng mga pinakita nating ebidensya kagahapon, talagang nawiwindang ho yung mga taga-Senado. Kasi parang sandali, paano nalaman ninyo na merong hindi nasisiyahan sa pamumuno ni Zubiri? So, dahil doon talagang marami ho ang nawindang. So ngayon, sunog na yung kanilang kwento sa katunayan, 'di ba? Ang kwento pa nga nung iba, dinadagdagan pa nila na kesyo dahil pinatawag sa Malacanang kaya talagang Malacanang mismong si JB Ejercito sa isang interview niya sa 1PH, if I'm correct if I'm not wrong, doon sa isang istasyon, sabi niya, tinanong nung reporter kung ito bang Malacanang na meeting o victory party, tinawag pa ang victory party. Yan ba ay dahilan na kaya talagang masasabi natin Malacanang ang may kagagawan? Sabi ni JB Ejercito, si JB ho ang nagsabi nito, na kaalyado, dikit sanggang dikit ni Zubiri. Sabi niya, hindi, matagal na yan, last week pa yan. Sunog na sunog po yung issue na yan. Tama kayo, si Amy po, nakalimutan ko i-prepare dito. Si Amy po ang nagbanggit ng 12 billion sa isang interview. Ayun. So si Amy, panoorin nyo na lang po yun, mahaba ho yun. Sinabi ni Amy na talagang merong hindi nasisiyahan sa loob ng Senado. At ang isa na nga dahilan dito dahil do sa 12 billion. Yun. So, ito'y isang patunay lamang na ang sa ating sinasabi dito sa Banat by Live ay laging pawang katotohanan at with evidence. Nagalit tuloy si Jay Guevara. Sabi ni Jay Guevara, kaso muna ni Nico David ang asikasuhin niya bago siya makipagdebate. Ano naman ang kaso ni Nico David? Anyway, eto na nga. So, ngayon, may bago na naman silang pinapalabas o pautot na pinalalabas. Pakingge ha. Sasagutin ko, hindi at wala kaming planong gawin at mangyari yon. Sabi nito ni Alexa G, yes, si ate nagsabi, it means confirm yung balita mo kahapon. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, dito sa ating channel, yung totoo lang, 'di ba? Dito sa ating channel, yung may ebidensya lang. Hindi tayo nagsakikwento dito ng dagdag bawas, hindi tayo dito nagkikwento ng galing kay puting ahas. Alam naman natin, laging sunog yung puting ahas na yun. Sa katunayan, kulay itim na siya ngayon. Pakingge. Hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado. Iyan ang pangako ng bagong Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagtitiyak ni Senator Escudero, kanyang pananatilihin ang demokrasya sa Senado bilang isang institusyon. Ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin.
hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. Mahilig tumayo ito si Cheese Escudero. Sa bagay. Hindi. Naalala ko yun kasi nabanggit ni Amy, nagulat siya bakit may 12 billion na punta sa Comelec. Sabi niya baka sa Bicam ginargar yun. Ayun. Tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay para mapag-abot ang Sabi ni IOU, ikaw Sir Banat, walang namang awayan si Palangga. Hindi ko po inaaway si Palangga. Ako po, nagsasabi lang ng katotohanan. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ang tatamaan ng katotohanan. Kahit sino yan, wala akong pakialam. Okay? Hindi pangaaway ang pagsasabi ng katotohanan. Kasi kung pangaaway ang pagsasabi ng katotohanan, di ang utak na ganun ay utak na katulad ni Gadon. Di ba si Gadon sabi niya, kayo kasing mga DDS vlogger, inaway nyo si Bongbong Marcos. Kaya bumabagsak si BP Sara Duterte. Define away. Ang away po ba ay yung sabihin mo ang katotohanan? Pangaaway na po yun? Hindi. Anong klaseng utak ang ganon? Yung pag sinabi mong, ay inaaway mo si Palangga. Ang tawag doon, Gadon Syndrome. Kaiba at magkaiba, tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Katulad niyan. Hindi kita inaaway, Madam IOU, ha? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Minsan talaga, minsan lang naman, hindi kadalasan. Minsan, masakit talaga pagka nakarinig ng katotohanan. 'Di ba? Kasi ganyan sa bahay 'di ba? Minsan, feeling mo ang pogi-pogi mo na. Kunwari, lalabas ka kasi sabi ng nanay mo lagi sa'yo. O kaya sasabihin sa'yo ng nanay mo, ang ganda-ganda mo talaga na. Pwede kang pang Miss Universe. Pwede kang pang beauty contest. Ganon, sasabihin sa'yo ng nanay mo, 'di ba? Tapos paglabas mo, biglang may magsasabi sa'yo, ay, bakit ka pango? Yung tatay mo naman matangos ang ilong. Bakit pango ka? Magtataka nga yung bigla. Wait a minute. Iting mainit. Sabi ng nanay ko, maganda ako. Bakit ganon? Biglang pangit na pala ako. Kasi nga masakit sa ang katotohanan. I owe you. Sir Banat, peace po tayo. I know, peace tayo. Actually, hindi lang peace, I love you pa. Supporter mo ako. I know naman, I owe you. Kaya lang, yung iyong sinabi, yan po ay magandang halimbawa para sa mga ibang tao na nagsasabing nangaaway tayo. Tama naman yung sentimento mo. I love you. Una nang sinabi ni Senator Escudero na wala umanong kinalaman ang palasyo at kamara sa palit-liderato sa Senado. Samantala, ikinagulat naman ni Senator Nancy Binay nang malaman ng umano'y naging mitya sa pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Big Zubiri bilang Senate President. Ito'y matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam na matagal na umanong may plano si Senator Jinggoy Estrada na patalsikin si Senator Zubiri bago pa man pumutok ang PIDEA leaks. Nabuhay lang umano ang planong kudeta nang magalit ang mga artistang senador o tinaguri ang Artista Block matapos umanong hindi payagan ni nooy Senate President Zubiri si Senator Ramon Bong Revilla na dumalo sa sesyon on. First of all, unang tinututulang ko dyan, ha? Bakit Artista Block lang ang meron sa Senado? Wala bang Vlogger Block dyan? Wala bang dyan? Vlogger Block sa Senado? Lagyan kaya natin. Hindi, biro lang. Eto na nga. So ang sinasabi si Binay, alam niyo naman. Friendship din ni Zubiri yan. Ngayon pinalalabas na kesyo nagsimula daw, matagal nang gustong palitan sabi ni Bato. Gusto na daw, matagal nang gustong palitan si Zubiri ni Jinggoy.
naging trigger point daw yung inaway ni Zubiri at hindi pinayagan si Revilla. Magkaibigang, alam naman natin magkaibigan po ang mga artista dyan. Nandyan si Revilla, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Jinggoy, nandyan si Robin, di ba? O malay nyo, dating yung panahon, nandyan si Banat Bay. Malay nyo lang naman. Biro lang ha. Tapos, yun daw ang naging dahilan kaya napatadsik si Zubiri. Parang kinukulayan nila ngayon. Kasi nga, nabuking natin na hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na kaya napatanggal dahil sa hindi sumunod sa utos. Okay. Eto, logic says. Eto lang ha, kayo lang ang humusga. Logic says, kung ang dahilan ay si Bong Revilla, tapos matagal na palang gustong palitan ni Jinggoy si Zubiri, di sana si Jinggoy ang Senate President. If we will follow that kind of logic, if we will follow that kind of argument, bakit hindi si Jinggoy ang naging Senate President? Gets? Bakit si Chis Escudero? Na alam naman natin, si Chis Escudero ayaw sa Chacha. Yan ay mas malapit pa sa mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Bakit si Chis? So, Madam Senator Binay, yung sinusubukan ninyong, eto hindi to bastos na word ito'y ginagamit talaga sa mga media, yung sinasalsal yung balita para lamang mailigtas natin yung ating kaibigan, ay hindi ho totoo yun. Tama mali. So sana ay medyo intindihin natin na malabo yung ganyang klaseng argumento. Kaya nga sana po minsan mag-isip-isip din po tayo kasi wag lamang po tayong papaloko. Tandaan ninyo wag niyo kakalimutan. Karamihan o madalas ang mga politiko ay meron huyang PhD sa panloloko 101. Sabi nito isa, Boss Banat, i-ask ko lang, may limit ba ang pagiging Senate President? Paano ko mapilitan din si Escudero ilang linggo lang? Hindi natin alam. Vote of confidence yan . Hindi yun ang totoo, vote of confidence . Merong humirit dito, si Jinggoy ay hindi abogado. Bakit si Jinggoy ang ginawang pro tempore? Dahil yan ang reward niya sa Malacanang? Prove your argument. Kasi kung pipilit ninyo na Malacanang nga may kagagawa ng Senate, yung changes sa Senate, bakit pumabor si Bongo? Pumabor si Tolentino. Lahat ng tao ni Pangulong Duterte pumabor doon. Okay. Dilawan na ang mga Okay. Ay, bumaligtad na mga Duterte. Okay, sige. Ituloy niyo yung argument niyo. Ipagpilitan niyo. Sabi ni Isanodara, kay Batob daw po galing. Oo nga. Hindi niyo po ba kayo nakikinig? Kasasabi ko lang, kay Bato nga nang galing na ganon. Nagsimula daw noon pa si Jinggoy, tapos na-trigger lang yung kay Revilla. Tama naman yun. Medyo na-trigger, pero ang binabasag kong argumento dito ay galing ba sa Malacanang si Chis Escudero? Hindi ho.
Lagi natin tatandaan yun. Bakit to kanyo? Kasi kung talagang ang Senado ang nagdikta, bakit to si Cheese ang ilalagay na alam naman nating anti-chacha yan? Na pinarinig na natin dito Paulit-ulit na. Mga 100 beses na siguro. So ibig lamang pong sabihin, hindi talaga. Maaaring yun, na-trigger yun, nagalit yung ibang senador, inipon-ipon yung mga galit ng mga senador, mula pa dun sa galit nila noon, okay? Inipon, tapos dinagdagan pa ngayon. Okay. So feeling ko ganito nangyari. Matagal nang merong mga disapprove sa ginagawa ni Zubiri. Ngayon, nangyari pa yung kay Jinggoy at saka yung kay Revilla. So, kung nasakasakali lang, siguro nagkaroon ng pagkakataon. Tandaan ninyo si Cheese Escudero sinabi niya matagal niya nang gusto. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagkakataon gamitin yung bagay na yun para makuha niya yung mga quote-unquote bata ng Malacanang ng mga senador. So, tinake niya yon for advantage. Eto, marami na. So, kunwari, marami na silang dissatisfied sa kay Zubiri. Nadagdagan pa. Kunin pa natin yung iba. Tandaan nyo kasi, numero yan Paramihan na numero dyan. So, tumagdag sila. Marami na tayo. Okay na. Sipahin na natin. Kumbaga, sabi nga nito ni QYAIG na puno na sila, tama na ang time na nag-agree ng yun. Maaring inipo na nila. Tinake advantage nga nila. Pero definitely not only because dahil lang doon sa paa. Ikaw naman, Nancy Binay, kumakasalsal ka ng balita. Dahil sa kanyang foot injury. Tinawag itong medyo weird ng senadora dahil sa dinami-rami umanong conspiracy theories kaugnay ng balasahan sa Senado, isang paalang-palaan niya ang dahilan ng pagsipa kay Senator Zubiri mula sa Senate presidency. At sa tingin nyo ganun kababaw ang mga senador dahil lang sa paa? Unless may foot fetish yan, pero dahil lang doon, para namang napaka nitong ganitong balita, pang palangga lang yung mga ganitong balita Hindi, alam mo yung mga ganitong balita, pang palangga, pang chismosa lang yan Kung totoo ito, hirit ni Senator Binay, masasabing best foot forward ang ginawa ng mga senador sa pagpapaalis kay Senator Zubiri sa pwesto. Nanindigan si Senator Binay na kasama sa mga pumanig kay Senator Zubiri na magiging mapanuri ang kanilang grupo na tinaguriang Solid 7. Sagot naman ni Senator Revilla, mag-move forward na lang. Anya, maaaring isa ang insidente sa naging dahilan ng palit-liderato, ngunit marami na umunong problema bago pa ito mangyari. Ganda na sinabi ni Marilu Torrejos. Ibig sabihin, atin ng Senado, taliwas sa gustong iparating ng nasa palasyo, dun sa picture. Galing man ang gading mo ni Marilu Torrejos. Palakpakan naman natin si Marilu. Tama yun. Kasi yun ang ginagawa ng Malacanang para lang masabing kaamin ng Senado. Diba? Una naman nang itinanggi ni Senator Estrada na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Kasunod ng ligodon sa Senado, pag-uusapan pa muna ng grupo ni Senator Zubiri kung mananatiling independent. Nadinig niyo yun? Sorry, hindi ko na-mute yung mic. O aanib sa minority block. Pero paliwanag ni Senate President Escudero, sa ngayon, batay sa rules, itinuturing silang miyembro ng mayorya. Sa ngayon, adjourned na ang sesyon sa Senado at Kamara at nakatakdang bumalik sa Hulyo para sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Harleen Delgado, UNTV. Ay, si Harleen pala yun. Harleen! Ang buhay ko! Harleen! Huwag ka mag-alala, hindi kita pagpapalit kay Mayor Gu, Harleen. Harleen, lipat ka na sa SMNI. Ako magpapasahod sa'yo. Co-host ka namin. Zen Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo po.
Anyway, so ayan na nga. So wag ho tayo maniniwala sa mga kwento-kwento lang ng kung sino-sino. At lagi tayong lagi tayong mapagmatsyag. Wag po tayong tanga. Wag po tayong gullible. Okay? Kasi pag gullible tayo, yung uto-uto, madali tayo maniwala sa mga chismis ng tabi-tabi. Okay? So wag tayong maniwala sa tabi. Sabi nito, si Cheese, hindi ibig sabihin ayaw niya ng chacha, doesn't mean that wala siyang plans. One choice, time at a time. May invincible hands of creature unforeseen dito. Grabe, may terorya siya. Si Eugene, mga ano yan? Kinumpit mo ba yan? Square truth by denomination? May ganyan yan? Pang Einstein ba yan? Pang Einstein po ba yung mga ganyang klaseng computation ninyo? Pasensya na po kayo kasi maghanap po kayo ng ibang vlogger na mahilig sa conspiracy theory. Okay, marami niyan. Huwag ka mag-alala, tingin ka lang sa kaliwat kanan mo, marami niyan. Maraming vlogger na ganyan. Okay? Pero sinasabi ko na sa iyo, kay Banat Bay, ebidensya ang importante. Sa Banateros, importante sa amin ang ebidensya at hindi sabi-sabi, hindi haka-haka. Maniwala kayo, ha? Kung gusto niyo nung medyo marami diyan, kayo na magpangalan kung sino mga mahilig sa conspiracy theory na vlogger. Doon na kayo pumunta, okay? Pangalanan niyo, ha? Wala akong pakialam whether yan ay DDS, Pinklawan, Pulangaw. Basta doon ipangalanan nyo. Para naman mabigyan natin ng matulungan natin yung isang medyo mahilig sa conspiracy. Kasi baka nagkakamali siya ng napuntahan dahil dito sa atin talaga nga namang bawal ho yung mga conspiracy. Pinagtatawanan ko po ang conspiracy kung alam nyo lang. Sinasabi mo sir, very strong statement po about this. Ayan, si PNP Chief Marbil. Kanina po ay parang anniversary ng SAF. Ngayon, sabi nga nila, maganda man, celebration man yung naganap kanina, meron pa ring mga hindi magandang nangyari. Tulad nga yung pag-moonlightning ng dalawang SAF member. Ano ho ba ibig sabihin ng moonlightning? Ito yung kunwari, ikaw ay nakadestino o ikaw ay nakalagay dito sa SAF. Hindi ka pwedeng maging protection unit ng isang BIP. Kasi meron yung merong PSPG yon. As a matter of fact, even sa PSPG, hindi ka pwedeng, porket PSPG ka, pwede ka ng kung saan-saan. Hindi ganun yun. Dapat talaga ay meron kang letter order na ito lang ang protecti mo. Ito lang ang tao na ito ang dapat mong assignment. Okay? Napaka-importante niyan at napakahigpit po niyan ngayon. Lalong-lalo na po sa pamumuno ng ating PNP Chief Marbil at saka ni Director Simon ng PSPG. Napakahigpit po nila dyan. As in, sobrang higpit po nila. At ako na-appreciate ko yung ginagawa nilang ganyan. Kaya nga sana, yung mga kababayan natin, mga pulis, dyan na nagmumoonlighting, medyo, eto'y maging na sa inyo, babala. Huwag niyo hong ginagawa yung ganyan kasi hindi ho maganda yan. Katulad nito, napapahamak tuloy yung institusyon dahil lang sa ilang mga tiwaling kapulisan. Kaya nga tinanong si PNP Chief Marbil dito, ano ba ang gagawin nyo doon sa dalawang nag-sideline? Yung moonlighting na tinatawag, nag-sideline na SAF. Ito po. Walang aabutin ng mga tao. Of course, dismissal ko abutin yun.
Remember, hindi po kayo pwede magbigay ng ganyan. You know, any people, nagmo-moonlighting, may trabaho po tayo. And people expect us to give better quality service po. Yun po yung sa akin. Kaya sabi ko, kung sino mga nagmo-moonlighting, you will see kung gaano po talaga ka-higpit at maayos po ang Philippine National Police when it comes dun sa regulations po. So wala pong sasantuin dito naman ang rango, mataas man o mababa? Wala po. Gusto po namin, we are not state, but we want to be fair to everybody. Gusto po namin maayos and fair sa lahat. Mataas o mababa, pare-pareho lang po tayo ng sinusunod na patakaran sa Philippine National. At saka tandaan ninyo hindi lamang po yung dalawa. Kasi tandaan ninyo, hindi makakagalaw yung dalawa na yun kasi lagi nagre-report yun hindi naman pwedeng hindi sila magre-report sa boss. At yung pinaka parang kanilang hindi ko man alam kung anong tawag doon, yung pinaka immediate supervisor nila o immediate boss nila magre-report din yun doon sa kanilang boss, 'di ba? So sabi nga dito ni PNP Chief Marbil, walang mataas-taas dito, tatamaan ang sino mang dapat tamaan. At ang ganda nga na sinabi niya, ayaw niya ng suspension. Ang gusto niya ay dismissal. Okay? Dismissal po kasi ang pinaka malalang pwedeng gawin ng isang PNP chief sa kanyang tauhan. Iba po yung case. Okay? Yung case po, isinasampa ho yun sa husgado at yung husgado ho ang magdidesisyon doon o yung korteng nakakasakop sa pulis. Pero eto, yung kanyang pinakapwedeng gawin lamang ay yung i-dismiss. Kaya nga yun ang gusto niya, isagad, dismissal. Dismissal pala, sir. We go for dismissal. Yun po yung sinabi ko kay Iyas po, gusto ko dismissal. Iyas po, yun naman po yung nag-handle ng mga pagdidisiplina sa ating kapulisan na ang galing din nun, napakahigpit din nung Iyas na yun. Yun yung departamento sa loob ng kapulisan na parang internal. Sila yung nag-iimbestiga sa internal, yung mga tiwali. Kaya ang galing po niyan. Talagang nakita ko, marami akong nakakausap na pulis at mahigpit po sila ngayon sa mga ganyan, yung mga nagmo-moonlighting. Hindi po kami papayag ng ganito. Yan, Internal Affairs Service, okay? Na suspension lang. Up to what level, sir? Up to what level? Kung sino po yung makikita natin nagkamali, yun po yung natin. Hindi po natin masabi kung sino, pero ito yung magiging state. Kung sino po talaga nagkamali, then go for dismissal. Kasi iimbestigahan yan Kasi ganito mangyayari niyan. Iimbestigahan niya ng IA, ng Internal Affairs Service ng PNP, tapos magre-report sila kay PNP Chief. Ito talaga yung mga nagkasala. Ito yung report namin, ito. Then the PNP Chief will decide sino yung tatamaan ng dismissal. Alam mo, PNP Chief, nakakatuwa ka. Sobrang nakakahanga yung ginagawa ninyo dahil kayo po ay talagang mahigpit. Kasi alam nyo, PNP Chief madaling disiplinahin ang mga Pilipino kung yung mga pulis ay disiplinado. Madaling disiplinahin ng mga kababayan natin kung makikita nila yung halimbawa. Kaya nga ako natutuwa kasi ang prioridad ni PNP Chief Marbil ay yung kalinisan at kaayusan ng mga pulis. Kasi more than anything else, 'di ba? Importante yung makitang honorable Bago mo disiplinahin yung mga Pilipino, tumingin ka muna sa sarili. Yun ang maganda dito, 'di ba? Dinidisiplina niya muna. Bakit po nila binibigyan ng gwardiya nung unang-una pa lang? Walang binibigyang gwardiya. Kaya nga i-dismiss. Ano ho bang tanong yun, sir? Walang nagbibigay ng gwardiya doon. Yung mga nakikita ninyong gwardiya na Chinese, mga ganyan, mapapansin mo kasi ang mga PSPG naka-uniforme po yan, nakaayos po yan. At saka actually, pwede nyo nga silipin, pwede nyo tanong, may LO ka ba dyan? Malalaman yan. Tandaan niyo hindi ho ganun kadali dyan Kasi nagre-report po sila araw-araw. Pinapakita nila kung sino yung kanilang binabantayan. Hindi ho ganun yun. At hindi ho ganun kadaling mag-avail niyan. Hindi ho lahat nakaka-avail
ng PSPG. Mahigpit po ang patakaran dyan. Maniwala ho kayo sa akin. Napakagaling ho niya ni Director Simon. Kaya hindi ho yan basta-basta. Ang problema lang dito, yung iba. Tulad niya, nasa probinsya. Hindi naman po sa PSPG yan eh. Sa SAF po yan. Malamang pinadala nung kanilang boss mula doon sa SAF, doon sa probinsya, pinadala dito, malamang kaibigan. Naku po. Kaya ako naniniwala ako, sa pool din dito eh. Sa pool din dito yung pinaka-boss nitong dalawang SAF na to. Kasi hindi naman po pwedeng basta lang yan na gano'n, pumunta sa Maynila tas nag-security. Hindi pwedeng gano'n yun. Naku. Tuloy. Yan po yung utos ko, Pias. Yan ang utos niya doon. Sabi niya. So, palakpakan natin. Sana nga magpatuloy yan. Sana magpatuloy. Pero babantayan pa rin po natin ang pulis. Kasi pag kaya mga pulis ay gumawa ng kalokohan, naku po. Babanatan natin yan. Pero pag ang pulis may magandang ginawa, papalakpakan po natin yan. Ito pa, panoorin nyo ito ha. Tingnan nyo, naku, danupit nitong nangyayari na to. Walang pakundangang nagkasa ng military drills ang China sa isla ng Taiwan. Naglayag ang malaking barko ng China sa dagat na sakop ng Taiwan. Agad naman pumalag ang Taiwan Coast Guard at niradyuhan ang Chinese vessel. Pero giniit ng China na ito ang kanilang parusa sa Taiwan dahil sa Separatist Act nito o yung paghiwalay nila sa China. Kasunod ng inaugurasyon ni Taiwan President Lai Ching-te, hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nagpalipad sila ng military planes bilang simbolo naman ng pagkundina sa ginagawa ng China. Giit ng Taiwan, banta sa seguridad ang military drills. Hindi raw nila uurungan ang anumang laban para sa kalayaan at demokrasya ng Taiwan. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa... Ayan na. Yung hamburger. Walang sinabi ang Sabi mo yung burger. Oo kayo. Ilan? Isa lang. Regular yam lang. Ay, grabe. Nakabukas pala yung mikropono ko. Hindi, imo-order talaga ako ng chop suey. Ay naman. Chop suey po ino-order ko. Walang yan. Hindi naman ako umiinom ng Coke. Anharot! Ang dami na nakalagpas Nawala ka. Ito, i-record mo na to, Anharot, kasi nagpapagawa ng video si Anharot ng happy birthday. I-record mo na to, baka kalimutan ko na naman. Happy birthday, Anharot. Ang bait-bait mo, sana last mo na to. Happy birthday, ilang taong ka na? 40 years old ka na, konti na lang, menopause ka na. Happy birthday! Ayan binati na kita. I-record mo na yan. Gusto mo pa special? Gusto mo pa merong mga sweet message? 24 years old ka lang, ang kapal ng mukha mo. Yung mga guhit mo sa mukha. Grabe yung pag-filter mo. Anong 24? Maya ka nga. Elizabeth, happy birthday din sa'yo. Palakpakan. Hindi, alam mo itong usapan tungkol sa China. Pag-usapan natin to. Kasi po, may nangyayari na namang hindi maganda. Alam mo, nakakaano talaga. 'Di ba? Nag-warning yung China. Meron ako napanood na balita, kaya lang hindi ko pa na-upload kasi hindi pa na-chop-chop nung isang network Nagrereklamo na yung mga mangingisda natin. Hindi na sila makapunta, natatakot na sila pumunta doon sa lugar ng pinangingisdaan nila, 'di ba? Nagagalit na daw kasi natatakot sila doon sa warning. Tapos nagkaroon naman ng military exercise etong China
nagpakita sila ng kanilang puwersa, meron pa silang nilabas na na video tungkol diyan. Tapos ito namang Taiwan, kasi doon sa military exercise, parang dumaan daw doon sa inaangkin ng Taiwan or something like that. Ito namang Taiwan, nagpakita rin ng mga puwersa nila. Tapos, etong Pilipinas, tapang-tapangan na naman ito si Gibo. Sabi na naman ni Gibo, hindi kami papayag na gaginaganyan ng mga mangingisda natin. We will make sure that we will protect them. Ito lang mga kababayan, lalo na yung mga mangingisda nating kababayan. Isipin niyo muna yung sarili ninyo, ha? Huwag ko kayo basta-basta maniniwala, lalong-lalo na sa mga politikong nasa pwesto. Paniwala ho kayo sa akin at sa hindi. Pagka nagkaroon ng hindi magandang pangyayari dyan, hindi naman ho kayo isasalba niyan. Maaari yung mga Navy natin, oo, sige. Pero syempre, limitado rin ang pwede nilang gawin. Bakit kanyo? Malakas ang kalaban. Makapangyarihan ang kalaban. Yun yung tubig, sumusuko na tayo, umiiyak na tayo Diba? Walang biro. Doon pa lang sa bomba ng tubig, iyak-iyak na tayo. Tubig pa lang yan. Tapos kung makaasta tayo, tayo ang parang makapangyarihang. Again, hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ng China. Mali ang ginagawa ng China, mali yung babala na yan. Pero nangyari yan. Okay? Uulitin ko, nangyari yan dahil sa bida-bida nung isang taga Coast Guard. Kasi pinayagan nila pumunta yung atin ito na alam mo na ngang nag-aaway doon. Alam mo na ngang may disputed doon. Alam mong may problema doon. At sabi ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos mismo nagsabi, dapat magkaroon ng magandang kaayusan dyan, magandang usapan dyan. Etong bida-bidang Tiriling, hindi Tiriling ang pangalan nun Trillanes II. Yung bida-bida, talagang pinayagan niya pa yung atin ito na grupo na lumayag dyan. O ano consequence? Yan ba ang tinatawag niyo success? Atin ito? Yan ba ang tinatawag ninyo success? Dahil sa ginawa ninyong katarantaduhan, etong mga mangingisda natin na kailangan pumunta dyan, hindi na magawa. Kasi nag-warning na ang China. Tapos, ang ating pamahalaan nagko-concentrate kay Mayor Guo. Naintindihan nyo? Ulitin ko hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ng China. But the point here, sabi nga ni Pangulong Marcos, it is not to escalate the situation. Kasi ang escalate, maganda yung mamahalin yun. Escalate the situation. Diba? Hindi palalain. So ibig sabihin po nun, dapat ang lahat ng ginagawa natin, ang ating purpose, ay hindi palalain ang sitwasyon diyan sa Sigalot sa WPS. Yun dapat. 'Di ba? Yun Pero bakit? Bakit kailangan natin manghawak ng tenga ng may tenga? Ganun ang ginawa ninyo dyan sa gobyerno. Hinawakan nyo yung tenga ng kalaban. Hawak ko to. Ha? Hindi naman siya nangaaway kami pero hawak ko to. Di ba? Alam mo na nga may away. Kaya nga sabi ng Pangulo, di ba, nung Disyembre at nung January may kasunduan na. Hindi nyo pwedeng i-deny yan kahit ano pa itawag nyo dyan. Hindi nyo pwedeng i-deny that merong kasunduan ng ating Pangulo at ang DFA na magkakaroon tayo ng magandang usapan para hindi mag-escalate ang situation. Tama, mali?
Bakit nyo pa ginanyan yan? Bakit nyo inawakan yung tenga? Ngayon, dahil sa ginawa nyong katarantaduhan, mas lalong lumala ang sitwasyon dyan. Hindi na tuloy talaga makakapunta at huhulihin na. Sige nga ho, tanungin ko kayo. Pag hinuli, may magagawa kayo? Pag kinulong, may magagawa kayo? Ako ganito lang payag ako. Ikulong nyo yan pero kasama yung si Gibo. Pati si pangalan si Trililing. Trililing the second. Kasama siya. Oh, di ba? Oh, wala naman pala Bida-bida lang Hindi kasi alam ko yan Nung panahon na ng high school ako, ginagawa ko yan Hindi, totoo, ginagawa ko yan, di ba? Paano ginagawa mo? Ginagawa ko yan nung high school ako. Ako ang siga-siga doon. Tapos pag magrarambulan na, taugaman tsaka akro, doon sa Holy Family, ang ibabala ko yung mga neophyte. Tapos ako nandun lang sa tindahan. Pagka nagkatakbuhan na, mauna na ako uuwi. Ganyan ang ginagawa dyan ni Trililing the second. Alexa G pang ice cream. Uy, kalma. Thank you very much. Ay, salamat. Lumiwanag naman ang mundo natin. Ang dilim-dilim na nga ng paligid ko. Dilim pa ng chatbox. Diba? Ay, nako. Ano po ang comment? Nabalak iba ng TikTok sa page dahil kaaway ng... Naku, huwag naman ganun. Yan na nga lang kami nakakakita ng mga magagandang tanawin sa TikTok Diba? Diyan na lang may magandang tanawin sa TikTok, tatanggalin nyo pa. Yung mga nasa Facebook, puro mga... Hindi ko alam magkaiba yung algorithm sa TikTok at saka sa Facebook Sa Facebook, kahit pag may tiningnan kang magandang tanawin doon, lalabas pa rin yung mga pangit na tanawin. Yung mga kadiring tanawin. Sa TikTok, pag nag-search ka ng mga magagandang tanawin, magandang tanawin ng mga lumalabas. Ganun ang algorithm doon Anyway, ako hihingi lang ako ng paumanhin Ngayon ko lang gagawin to. Ngayon ko lang gagawin to Medyo maging light muna ang kwentuhan. Pagkatapos ng China, pag-usapan naman natin, magkakaroon tayo ng review. Review ng hamburger ng Jollibee. Review ito. Kasama sa vlog ito. Boss Carb Explorer, maraming salamat. Una sa lahat, tingnan niyo ang hamburger ng Jollibee. Pag i-compare ninyo ang hamburger ng Jollibee at hamburger ng Waxis, ay wala talagang binatbat ang hamburger ng Jollibee. Bakit? Maliit. Diba? Halos kasing laki lang ng mouse. Parang isang subo lang. Anipis pa. Tingnan natin ang laman. Una sa lahat, hindi makintab. Sa Waxis, makintab. Yung Waxis, padala nyo naman kasi ko dito sa Maynila. Makintab. Ang tawag doon, caramelize. Nakita ko kung paano gawin yung tinapay nila. Dito, tinan mo, parang si Anharot nalamog na. Ganito si Anharot. Di ba?
Kakain ka na lang, nilait mo pa yung pagkain mo. Oh. Diba? Sa Waxis, may gulay pa. Dito, ano meron? Tinapay lang at saka beef. O, tingnan mo. Gemma Sakay, salamat po. Oh. Dapat talaga nationwide ang Waxis eh. Oh, di ba? Tingnan nyo naman, oh. Tingnan na natin kung ilang subo ang hamburger ng Jollibee. Tingnan natin. Pakinggan ninyo kung may tunog. Kasi po, doon sa Waxis, pag kinagat mo, crunchy. Bakit kanyo? Kasi madami yung gulay. Oh, yun. Food vlogger ka na rin? Opo, food vlogger na rin po ako. Ito yung crunchy. Actually, alam nyo ba, sa Waxis, buy one, take one. Take one sa halagang 90 pesos plus, 90 plus. Umorder ako dun sa burger na minuto, nagluluto. 100 plus ang buy one, take one. Sa Waxis, 90 plus lang ang buy one, take one. Ito, ano tayo dito, real talk. Masarap naman. Masarap naman ng Jollibee. Walang biro. Masarap naman. Kaya lang, konti. Ba? Dalawang subo pa lang yon. Kalahati na. Kalahati na kagad. Oh. Diba? Tigman pa natin. Pangatlong subo. 1/4 na lang natitira. Kita nyo to? Ito ang laman ng hamburger. Wala man lang tissue. Ano to? Ito pampapahig ko? Jollibee? Ha? Ito pampahid ko sa mukha ko? Hindi 5 subo. 4 na subo lang. Wala man ng lettuce. Wala man lang kamatis. Diba? Ay, naku naman. Buti pa ang Waxis. Hindi mo kakayaning isubo yun ng 4 na beses lang. Bus na kagad. Bitin. Yung sa Waxis, wala nga eh. Gusto ko nga i-review yung burger ng Waxis eh. Pero kung gusto nyo malaman na meron doon ako shinare doon sa aking Facebook, pinakita niya yung mga burger ng Waxis. Grabe yung gulay. Eto ha, bibigyan ko lang kayo ng tip, ha? Bibigyan ko lang kayo ng tip ha mga kababayan. Pag ang isang tao kumakain, huwag yung sinasabihin na, oh, yung sugar mo, ang taba mo na, oh, high blood. Huwag yung ginaganon, that's discourtesy. Discourtesy? May ganun ba? Huwag ganun. Kita nyo kumakain yung tao, yung sugar mo. Akala ko ba diet ka? Shout out sa BFF kong manager ng Jollibee. May request si Banat Bay. Lakihan ng burger. Wag ganun na.
Yung Banat Price, super sarap. Ay, totoo po. Mas lalo na si Banat Bay. Iinom ako ng Coke. Kasi anong tawag dun, yung nakakaumay. Banat ba yung sugar mo? Sobrang tipid. Wala man lang tissue. Regular. Hindi, alam mo, Michael's Vlog, pag i-compare mo yung regular ng Jollibee at regular ng Waxis, ay grabe ho. Walang biro. Kaya nga i-challenge you mga kababayan natin pag napunta kayo ng Davao, pumunta kayo sa Waxis, umorder kayo ng burger. Sabihin nyo sa akin ako, sinungaling ako. Pag hindi kayo nasarapan o di kaya naliitan kayo, lulusubin ko yung Waxis. Sasabihin ko talaga sa kanila, bakit nung umorder kami dito malalaki, ngayon maliliit na, niloloko nyo kami? Confident ako na pag ang Waxis nagbigay sa inyo ng pagkain, hamburger, maganda. Excelente sila dun eh. Nakita niyo yung kitchen, di ba? Nakita niyo kitchen? Grabe ho, ang linis. Walang ipis na maliliit. Alam ko sanay na kayo sa ipis na maliliit. Pure beef ba yung burger ng Waxis? Oo, at bagong katay lang yun. Yung mga manok nila galing nga sa farm nila eh. Okay, balik na tayo. Yun po yung mukbang vlog ko, ha? Mukbang vlog po yan, ha? Baka akala ninyo kumain lang ako. Hindi ako kumain for no purpose at all. Isingit mo yung kay Gadon. Wag na natin isingit yung kay Gadon kasi meron ba siyang balita dito kay Gadon? Wala. Ito. Pakinggan natin to, ha. Maganda din ito. Na-shock po siya na, bakit naman pinalitan ako at paano niya nalaman sa news? Ito, ha. May isa na namang opisyal ang pinag-initan sa Mindanao dahil appointee ni Pangulong Duterte sinibak ng hindi man lang sinabi, tapos as in, nandun sa opisina, bigla yung kapalit ng hindi man lang siya in-inform. Bastos talaga. Pa, no? Nisulat po, wala naman siyang natanggap. Medyo hindi naman ata talaga maganda yung pagpalit sa kanya daw. Pero sa amin, the act was void simply because it is not in accordance with law. Sir, ano pong ugat nito, sir? Pakibigyan niyo po kami ng background kasi baka hindi... Admar, gusto ko yung yung logo mo dito. Ang tagal na namin nire-request yan. Pwedeng gupitin ko na lang yung sa'yo, akin na lang yan, ha? Alam ng ating mga kababayan, itong Mindanao Development, yung pinakapinuno rin kasi dito, secretary din para yung Lebel. Kaso nga, alam mo na, Mindanao yan, hindi masyadong naririnig din dito sa Metro Manila. Pakibigyan niyo po kami ng background nito, sir. Well, mataas po ang background nitong Mindanao Development Authority. As a matter of fact, as early as Tawagin na lang natin MDA, hindi MDS, ha? MDA, Mindanao Development Authority. Ito po yung parang BCDA. Alam niyo yung BCDA, di ba? Yun naman sa Clark. Ito yung nag-handle ng development ng Mindanao. Napaka-importante yung nitong posisyon na ito. Kaya nga hindi ho ito yung appointee na pwede mong basta-basta tanggalin. Ipapaliwanag ng ating abogadong napakatikas na to. Ito pong sekretary ng MDA, siya ho ang in charge para i-develop ang Mindanao. Bakit ho siya pinalitan? Ito po'y appointee ni PRRD. Bakit ho siya pinalitan? Hindi natin alam. Baka ayaw ng umasensyong Mindanao. Nandito ba si Admar? Paano mo nalaman? Anarot? May ugnayan na kayo ni Admar? Ayan si Admar Bilando. Admar,
Bakit ang ganda-ganda ng ano mo, ng ganun mo, ha? Ano to? Ba't ikaw lang may ganyan? Ano to? Discrimination ba ito? Pero alam mo to si Admar, ha? Marami rin alam to. Talagang pakatalino. Pinapanood ko yung sa radyo nito. Kakatuwa itong tao na ito. Ang mahalayo mararating yan. Kakarating yan ng Davao. Di, maano to si Admar. Magaling ito si Admar. Panoorin niyo yung mga kanyang commentary. Talagang mai-inlove kayo sa kanya. Ito, tinan mo si Anharot. Parang na-inlove na naman. Gustong harutin ito ni Anharot. Mga taga KOJC yan. Madi-DA ka dyan. Pag inano mo yan si Admar, ha? Ipapako ka sa krus. Pag easy ka lang, Anharot, ha? Magpakabait ka. 30s pa in the past, there was really a clamor for an office that has to be created in order to harmonize, integrate all policies for the development, socio-economic development of Mindanao. And there has to be continuity of service, no? And that is why, as early as in the past, may batas na noon na may fixed term yung magiging head nitong Mindanao Authority in the past. Pero so what do you mean by fixed term? Fix, ibig sabihin hindi basta-basta ang pwedeng tanggalin. So kunwari inilagay ka dito ng date na ganito, may bilang yan na taon. Na parang ganyan din sa alam ko parang ganito. Sa SC, sa Supreme Court, maging sa COMELEC, pag kami mga nagre-retired, doon lang napapalitan at doon nag-a-appoint yung presidente. Pero pag na-appoint niya na, hindi sila pwedeng basta-basta tanggalin ng susunod na presidente dahil lang gusto nung presidente na yon. There are other ways to do it. Impeachment pagdating sa Supreme Court. Sa COMELEC, I think impeachment din ata correct me if I'm wrong, pero alam ko impeachment din. So ibig ko sabihin, yun na ibig sabihin ng fixed term. Yan din daw sa Mindanao Development Authority, ang secretary nila fixed term. Ibig sabihin, even if ang nag-appoint niyan, in this instance si Duterte, hindi pwedeng tanggalin niya ni Pinoy. Ay, ni Pinoy. Sorry. Patay na pala yun. Ni Bongbong Marcos. So, marami pong changes. May MEDCO, yung creation ng Mindanao Development Corporation. Tapos, meron at that time, during the time of President Arroyo, yung pagpili ay the chairperson serves at the pleasure of the president. During the time of President Joseph Estrada, merong chairperson at saka vice chairperson, no? They also serve at the pleasure of the president. But all this changed in 2010 because really of the need to have a continuity of the social economic development programs for Mindanao. And that is why a law was passed. May batas po na ipinasa, yung Republic Act 9996 or Mindanao Development Authority Act. And one of the reasons why it was passed is really to provide stability, security of tenure insofar as the chairperson is concerned, para hindi po sige palit-palit. Alam mo naman, ang Mindanao ay malaki. Kung ang provincial governor ng Davao del Sur, ang gusto niya iba. Yung city mayor ng Davao City, iba rin. Yung gobernador naman ng Davao Occidental, iba din. So there must be a body that has to integrate all programs, harmonize all programs. Naintindihan niyo na kung bakit hindi siya pwedeng basta-basta tanggalin at kung bakit ganyan fix ang term niya. Para nga, kasi tama nga naman, malaki ang Mindanao, pagka minsan nagpapalit-palit ng mayor at even in the administration, siyempre to coordinate yung lahat ng mga projects na ginagawa, kailangan merong steady na nakapwesto. Yun yung trabaho ng, kaya nga ang laki ng trabaho na yan Hindi biro yung trabaho na yan. Kaya kanilagay dyan as a fixed secretary for I think it's 6 years para to make sure na every changes in the local government hindi magbabago-bago. Ibig sabihin, yung project ni Mayor ganito, kung napalitan man siya sa susunod, tuloy-tuloy pa rin. Diba? Kasi alam naman natin sa Pilipinas, uso yan
yung project ni Mayor na kalaban. Pag iba na pumalit, alam nyo na, anuhin na yan, gugurgurin na yan. Ganun ho yan eh. Oh. Kaya sana, hindi dapat yan. Kaya yan ang intensyon nung ginawa yung Mindanao Development Authority. In order to have a united Mindanao. Sabi nito isa, Banat ba, maapektuhan po ba yung mga government? Aba yun, naturalmente. Kasi yun nga yung purpose niyan eh. Para hindi maantala yung mga projects. Ibig sabihin, to make sure na everything would be smooth. Even if nagbago-bago mga politiko, ang mga nakaupong kusino man dyan. Kaya nga fiction para i-oversee niya lahat ng mga proyekto. Ngayon, pag tinanggal mo yan, paano yung kapalit kung sabihin niyang hindi niya, ayaw niya ayusin, hindi niya i-coordinate, maaring matenga yung mga trabaho. Ganun o. Kaya nga sabi ko, anak ng wedding, politika nga na. Yan o ang alam nyo ba na kung bakit ganito tayo ka-delay na bansa? Because of politics. Hindi, wala akong biro. Sa ibang bansa kasi tuloy-tuloy yung progress eh. Kung ano man yung sinimula nung isa, tuloy-tuloy yan. Sa atin hindi, palit-palit, di ba? So nangyayari, yung progress nawawala. Tumitigil. Lalo na kunwari pet project nung isa to, kunwari. Kaya nga alam mo, pagka merong ginagawa naman si PBBM na maganda, pinupuri natin. Pag pinagpapatuloy niya yung mga ginawa ng proyekto ni Pangulong Duterte, dapat naman purihin. Kahit siya na ang magtapos, walang problema. 15% na lang ang tatapusin niya, okay na yun. Basta ituloy lang niya. Ang pangit kasi nung kaaway mo, tas sisilipin pa, sasabihin sa'yo, wala ka namang nagawa. Hindi maganda yun, di ba? Di ba? Hindi maganda yung bawat palit ng presidente, bawat palit ng administrasyon. Lahat kasi tumitenga yan eh. Kaya ang bagal ng proyekto sa atin, pansinin ninyo. Bawat palit ng administrasyon, tumetenga. Palit ng tao yan eh. Hindi naman po yung ganun na... Kaya nga meron tayong fixed term. Ako sa totoo lang, mas gusto ko sana kahit yung mga sekretary i-fix yung term eh. Para tuloy-tuloy talaga eh. Although, syempre mahirap nga naman magtrabaho nang wala kang tiwala doon sa sekretary mo. Kaya lang kasi wala eh. Ganyan na nangyayari sa bayan natin eh. Expert Appliance Repair, Las Vegas. Uy, ang taray ah. For commercial mo, $1.99. Joke lang. Bye, Banat, bye. God bless everyone. Thank you. O, pag napunta kayo dyan sa Las Vegas at gusto ninyong pasira. Ipagawa. Repair pala. Repair. Development insofar as socio-economic activities and programs are concerned. So kaya nga, during the deliberations of Republic Act 9996, no? Specifically Section 7 thereof, no? Yung chairperson dun specifically must be given security of tenure. Na hindi na po sila nanginginig na pag papalitan sila kasi although cabinet rank sila, no? Pero yung removal must be for cause. And when we check ayan, tama ito sinabi nito, alam ko yan. Lahat ng project ni Gloria tinigil ni Noynoy dahil lang allergic siya. Laki ng gastos ng gobyerno noon sa mga demandang oo, totoo yan. Nabalitaan ko rin yan. Marami talagang ganyan. Sa deliberations ng Congress, the purpose really is to have security of tenure so that the policies of the chairperson can really be implemented kasi highly technical po ito. It involves a lot of scientific or what you call this knowledge, no? And in order to integrate all policies, the chairperson must be able to be free from political, what you call this, biases or political moves on the part of the Chief Executive of the Republic of the Philippines. In order for what? In order for in order to ensure that the development of Mindanao shall really be achieved. So, kaya nga,
nasyak na lang po si Secretary Acosta, no? Mabel Acosta, dahil sa na-appoint siya noong January 6 of 2022, and for the past 2 years she has been performing her job very well, no? And as a matter of fact, awardee siya, no? Kasi si Mama Bel kasi graduate ito sa University of the Philippines, well-educated po ito siya. Well-trusted ito siya sa City of Davao because for the past many years... Ayun. Taga Davao. Taga Davao. Siyempre, in-appoint. Wala na. She has been a consistent top one of the city councilors here, and she is trusted by the people. But all of a sudden, without her being informed, wala pa na, hindi man lang siya pinaalam, no? Nako. Kung ano nang nangyari, meron ng appointed na iba yung ating presidente on May 13 of 2024 at saka nag-oath of office pa noong May 21 of 2024. So nasyak siya, hindi man lang siya pinaalam, wala man lang prior information na meron na pala siyang kapalit. So ang ginawa namin, nag-prepare po kami ng na-file namin kanina yung petition for quo warranto, no, under Rule 66 of the revised Rules of Court, the sole purpose of which is to determine whether or not the person who is appointed is really legally entitled to hold the position. Yun po ang nangyari in effect. Opo. Doon po sa nabanggit po ninyo sa Republic Act number 9996 na nagtatatag nitong MINDA, sa Section 7, nakalagay dito yung chairperson. At sinasabi dito, the MINDA chairperson shall be appointed by the President of the Philippines with the cabinet rank and shall act as the head of office. He or she shall serve a term of 6 years from the date of his or her appointment unless removed for cause, provided that no person shall be appointed. Ayan po yung batas na binabanggit ni attorney, binasa na po ni Admar. Yung mga mas mataas pa nga yung qualification nito kaysa sa presidente. Aba, matindi. Mas mataas pa daw ang qualification nito kaysa sa presidente, tapos bigla lang siyang tatanggalin. Bastos lang kasi sila, walang courtesy. Actually, hindi lang naman sa bastos. Illegal pa. Kasi nga, fix ang term nito eh. Hindi pwedeng tanggalin, kailangan 6 na taon eh. Baga, oo, ang ating presidente, second year college lang. Ito. Ganun ba? Ang presidente na ako. Second year lang pala college ang presidente. Ako, ilang taon ako sa eskwelahan ng UP, Diliman. Inabot ako na 5 taon bago ako sinipa. 4 na taon sa JRU. 2 computer school, tigda 2 taon. Ako, anak ng wedding. 5 plus 4, 9, plus 2, 11, at plus another 2. 13 years pala ako nasa college. Ang bihirang buhay, ere. PhD na dapat yun, Dinaig ko pa yung mga abogado tsaka mga mga bira ka banat ba yun? Panis sila eh. Overqualified ako maging presidente. Mas mataas yung qualifications nito at wala namang sinabi rito, yun lang. Kung hindi ka pasok doon sa napakaraming mga kailangan, hindi ka pwede maging chairperson. Wala namang sinabi dito na pwede kang tanggalin kung may loss of trust or maliban na lang kung merong pinaghugutan na batas itong ating national government para siya ay matanggal sa pwesto, attorney. Si Attorney Admar naman, no? Attorney Admar! Precisely. Kaya nga, tiningnan talaga namin yung deliberations ng Congress. Ano ang purpose, bakit nilagay talaga ito that his or her term is fixed, no, for 6 years, no?
and she can only be removed for cause. At saka ni-research din namin ano yung ibig sabihin nitong for cause. Ang ibig sabihin nito, she can only be removed for just causes, no? And not merely at the whim of the President of the Republic of the Philippines. We know that the President of the Republic of the Philippines is the appointing authority, and we respect that. But the removal of the MINDA chairperson is subject to law. Hindi naman siya cabinet secretary who serves at the pleasure of the President. Yun malinaw yun So yung pagpasok, ina-appoint yun, pero after nun, hindi na siya pwedeng tanggalin basta-basta kahit pa yung presidenteng nag-appoint sa'yo. Fix yung term. Unless siguro may kaso, pwede siyang kasuhan, hatulan siya ng ombudsman ng parusa, yun ang pwede. Pero ito hindi kasi wala naman ho siyang kaso. Mamaya i-discuss din nila yan, wala ho siyang kaso at fix ang term nito. Kasi yung cabinet secretary who serves at the pleasure of the president, kung ayaw na ng presidente sa iyo, wala ka talagang magawa. Pero kasi ito, may batas po May batas po na... At saka sa akin ito putang ina naman. Sorry. Nagmura ako. Hindi, kasi pensensya minsan naiipon sa SM na hindi ko naman sa labas Dito ko na lang nalabas. I mean naman, between this person and Gadon, si Gadon pa talaga yung hindi nyo tinatanggal. Diba? Si Gadon, walang silbi. May problema sa mga argumento. Mahina ang diskarte sa kanyang trabaho. Nakakasira sa pangalan ng Malacanang ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Yun ang dapat tinatanggal ninyo, hindi yung mga ganitong tao na di kalibreng mga opisyal ng gobyerno. Mr. President, kailangan po bang sumipsip ni Madam para po hindi ho siya matanggal? Ano kayang magandang gawin ni Madam? Hindi, ako nagtatanong lang ako Ano kaya magandang gawin ni Madam para hindi ho siya tanggalin? Kasi hindi ko maisip Hindi ko talaga yung logic wala Bakit yung magaling pa ang tatanggalin kaysa doon sa may sinto-sinto? Yung sinto-sinto, tagal na dapat tinanggal yun Sinto-sinto, nilagay ba naman, isipin mo ito nilagay ka para magpayo tungkol sa kahirapan. Tapos sasabihin mo ang kahirapan, hindi haka-haka lang yan. Haka-haka lang pala yung posisyon mong animal ka. Di ba? Kung haka-haka lang yung niya, yung kahirapan sa Pilipinas, haka-haka din yung posisyon nitong mamang to. Tanginan to. Pag obob, hire. Pag matalino, out. Ewan ko nga. Iba-ibang level. Nagsasabi that she can only be removed for cause. And the cause are legal causes. Nako. And that should follow due process, no? That should follow due process. Dapat ipaalam mo ano bang problema. And we research also na yung mga causes must refer to his or her fitness and qualifications for the job. Baka naman bulakbul siya. Yan. Ipa-explain mo muna siya. Pailan mo siya ng kaso so that he or she would have the chance to defend herself. That's the essence of due process. Ang nangyari kasi dito, bigla na lang may inappoint na ng iba. Arabang pinalitan ka na lang na hindi mo man lang alam. Napakasakit, Kuya Eddie po yun. Napakasakit, Kuya Eddie. Grabe yun Grabe yung banat ni attorney Yun ang pinakamalupit na banat ni attorney. Nagulat ako dun. Unexpected yun Unexpected kasi seryoso si attorney. Hindi, pero alam mo, magaling tong abogado to. Pag ako talaga nagkakaso, kukunin ko tong abogado. Wala pa kayo yung kaso antayin natin. Pero magaling tong abogado to. Sana, hindi naman sa
Attorney, binild up na kita. Pro bono na lang, wala akong pera. Pasensya ka na, wala talaga akong pera. Mahirap lang ako eh. Isang tuka lang ako. Isang hamburger lang ang pagkain ko ng dinner. Ganun ako kahirap. Hamburger, dinner. Ang liit pa. Sana kung waxis yun. Kaya pro bono na lang, attorney ha. Admar, tulungan mo naman ako kay attorney. Pro bono na lang to si attorney. Ganon. Sir, same ba sila ng CSC na may fixed na term? Yes. May fixed term din. Pareho din ng Civil Service Commission. Pero yung Civil Service Commission nga, sinight nga namin. Sabi nito isa, wala man lang notice to explain, correct. Actually, hindi nga lang notice to explain. Wala nga dahilan eh. I mean, hindi man lang sinabi, kaya ka namin tinatanggal dahil ganito. Hindi, wala. Parang pagpasok niya, nandun na. Yung kapalit niya. Lupit, ano? Minsan sa Mayaman ka daw, sabi ni Boss Dada. Huwag kayo maniwala kay Boss Dada. Fake news yan. Wala po akong pera, mahirap lang ako. Sa paragraph 64 ng aming petition na yung Civil Service Commission, ang chairperson enjoys the rank of a cabinet secretary, which is also a cabinet rank position. Pero yung removal ng chairperson po is governed by Republic Act 2260 or Civil Service Act. The president cannot simply remove the chairperson of the Civil Service Commission because his or her removal will be or should be subject to the law which created the Civil Service Commission, no? And in the same vein, here, insofar as Minda is concerned, the chairperson should likewise be removed pursuant to the provisions of Section 7 of I therefore Republic conclude, Act 9996. Your Honor! Grabe, ang galing talaga ni attorney. Pag nagsasalita siya, parang yung judge yung kausap niya. Sabagay, matalido rin naman si Admar. Parang husgado. Hindi, iba talaga si attorney pag nagsalita. Dapat talaga, sinunod ko yung payo ng tatay ko noon eh. Sana kung sinunod ko yung payo ng tatay ko, nag-abogado ko. Hindi kasi yan talagang pangarap ng tatay namin sa amin eh. Magkapatid ni Coach Oli, hindi naman ni pangarap maging vlogger eh. Gusto ng tatay namin mag-abogado kami. Nauwi sa vlogging eh. Kasi mga bulakbul eh. Sabi ng tatay ko, dapat mag-abogado kayo. Di sana ganyan na ako, di ba? You know, according to Section A to Section B to Section D, there is a correlevance to the di ganun na sana ako magpaliwanag ngayon sa vlog ko, di ba? Di ba? Magaling, sayang talaga. Pero don't worry, hindi pa naman tapos ang lahat. Kung si Jimmy Bondoc nga na aking idolo, nakapagtapos, di ba? Maganda sana, attorney Banat Bay. Andali kunwari, ilang taon na ba ako ngayon? 32. 32. So another 4 years. Pag mag-aabogas siya ako, matatapos ako ng 36. Pagkatas ko ng 36, mag-take ako ng exam. Siyempre, isang beses lang yun, ha? Kayang-kaya ko yun. 36, 37, 38, abogado na ako. Pwede na akong tumakbong, pagkatapos ko maging abogado, pwede na akong tumakbong senador nun. Sige. Another option. Mag-apply ako sa Sparkle. O di kaya sa... hindi ako tatanggapin ng ABS-CBN. Yung Star Magic. Sparkle na lang. Magano ako ng Sparkle, di ba? Tapos mag-artista ako ng 2 taon. Tapos bumili ako ng spot time sa GMA para parang ginagawa ni Lito Lapid. Yung pag mag-election na, lalabas na sa sitcom, di ba? 3 taon lang. 3 taon lang, pwede na ako maging senador. Di ba? 3 taon lang pwede na ako senador. Pag mag-aabogado ko, kailangan ko pa ng mga 5-6 na taon. Anong gusto nyo? Mag-artista ako o mag-abogado?
Mag-artista na lang, ano? Parang mas bagay sa akin yung artista eh. Parang di bagay sa akin yung attorney banat bay. Oh, pero pag artista, agahanap tayo ng director na gusto kong paano ba maging artista? Para gusto nyong maging artista, paano ba? Mag-Viva Max ka, grabe ka naman. Di ko kaya yun. Makikita yung mga buhok-buhok ko sa puwet. Sagwa nun. Ba't ganyan yung kinuha nyo? May buhok-buhok sa puwet. Tuloy natin. Kumbaga, yung mga opisina ng ating, yung mga national government offices, may mga batas na naka-anchor ito sa mga batas. At ano ba, itong Minda ba ay bukod tangi, maliban pa sa CSC, bukod tangi na may nakasaad na fixed term ang posisyon ng chairperson na yung secretary? Meron naman ding iba, like for example, yung sa SBMA, no? Subic Bay Metropolitan Authority chairperson, cabinet rank position din yun. Pero under siya sa Basis Conversion and Development Chairperson or BCDA law. So, depende talaga kung may batas. Kung may batas po, then you follow the law. Pero kung cabinet secretary ka, kunyari, Department of Health Secretary, you really serve at the pleasure of the President. Opo. Kung ayaw na ng presidente sa'yo, then for loss of... Alam mo, pag ako naging presidente, gagawin kong sekretary ito si Guo. Si Mayor Guo. Kasi sabi, the secretary will serve as a pleasure of the president. Para bigyan tayo ng pleasure. Hindi kasi magandang pakinggan yun eh. The secretary serve as a pleasure of the president. Pambira, oh. Si Gadon nagbibigay ng pleasure sa president. Siguro tawa ng tawa si Bongbong Marcos ting napapanood si Gadon. Inang to. Siguro ganun ang ganun yun, no? Ano sa tingin nyo? Tawa siguro ng tawa yun, no? Kaya naman pala ni natatanggal to si Gadon eh. Na sinaserve niya yung pleasure ng presidente. Natatawa siguro si presidente. Oh, kailangan natin ng clown sa gabinete. Lagay natin si Gadon para matawa naman tayo. Trust and confidence, you could not question that. But in this case, the position, the nature of the position of the occupant, no, the chairperson, is governed by law, no, and the manner as to how she can be removed is likewise governed by law, and it must be for cause. And if it is for cause, then it must comply with the due process requirement of the 1987 Constitution. Hindi naman yung basta-basta na lang palitan kaagad na hindi man lang niya alam, na wala man lang explanation, wala man lang kaso against her. As a matter of fact, multi-awardee pa nga ito si Secretary Acosta. Ay, sir, nagkamali ka dyan. Multi-awardee din si Gadon. 2 award niya. Oh, 'di ba? 2 disbarment. Actually, hindi natawag doon disbarment kasi nga sabi ng Supreme Court, hindi ka na pwedeng i-disbar kasi na-disbar ka na. So, yung pangalawang award niya, gross misconduct na lang, nakakasukang ugali. Yun ang ibig sabihin nun eh. Gross misconduct, nakakasukang ugali. So, 2 award din si Gadon. Oh, antayin mo, baka may pangatlo pa yan. Antayin nyo lang. Oh. So, hindi lang si Madam Acosta ang merong award, multi-award na secretary. Opo. Si Secretary Mabel Acosta po ba ay may kinakaharap na mga kaso during sa... Ayan. Magandang tanong ni Admar. May kaso ba si Madam? Kasi maganda yung tanong na yan. Yung tenure as or kahit even before na pwede ring sabihin natin na basehan para siya ay tanggalin sa pwesto or talagang mere na lang, wala lang talagang tiwala or confidence sa kanya? Actually, ni isang kaso wala pong what you call this, na file against kay Secretary Acosta po. Naku po, bakit mo sinabi yan, attorney? Bukas na bukas, mag-iimbento na ng kaso sa kanya. Bira ka naman, attorney. Binigyan mo ng idea eh.
Kasi wala daw kaso si Secretary Acosta. Bukas na bukas, may susulat na silang kaso. Alam mo naman itong gobyerno to, magaling bumuhay ng mga patay to eh. No, mga patay na kaso, binubuhay nila. Oh. Bukas na bukas, patay tayo dyan. Baka may kaso na yan si Madam. Naku, Secretary Acosta, pag nagkakaso ka ha, sisihin mo si Admar. Sisihin mo si Admar, patanong-tanong pa kasi. Ayan tuloy, naungkat na wala siyang kaso. Pag kinasuhan ka. Admar na yung bunganga mo, medyo pasmado rin eh. Lusot na eh, okay na yung natanggal eh. Makakasuhan pa si attorney. Ikaw naman, oo. Kaya nga kami nagtaka. Na-shock po siya na, bakit naman pinalitan ako at paano niya nalaman? Sa news pa, no? Nisulat po, wala naman siyang natanggap. Kontakin mo sa news mo na lang malalaman. Sakit nun ha. Hindi, halimbawa kayo sa jowa nyo. Yan, jowa nyo, hindi nyo alam, hiwalay na pala kayo. Malalaman mo na lang through your friends. Sabihin sa'yo nung kaibigan mo, bakit yung jowa mo may kadate na iba, hawak ang kamay? Hindi, baka inaalalayan lang. Hindi lang hawak kamay eh. Dumidila-dila pa eh. Talaga? Hiwalay na ba kayo? Ang sakit nun, pambihirang buhay rin. Diba? Ang sakit nun. Malaman mo through your friends na hiwalay na kayo. Malaman lang ano. Grabe naman, kawawa naman ito si Secretary. Secretary, ipaglalabang ka namin. Medyo hindi naman ata talaga maganda yung pagpalit sa kanya daw. Pero sa amin, ganyan din nangyari sa mayor sa Cebu. Oo nga, ugali nila yun, may pagkabastos. Yung ugali nila na, kasi una-una, dapat pag may nagreklamo sa'yo o kung meron ka mga ikakaharap na complaint, parte ng due process yung ibibigay sa'yo yung reklamo. Ano ba yung inireklamo sa'yo? Ano ba yung paliwanag doon sa reklamo? Ano ba yung batas na sinuway mo? Yun eh, di ba? Tapos para makapagpaliwanag ka, ang tawag nga dyan ay yung due process. Para may paliwanag mo yung side mo. Kaya ako ganito, di ba? Explain mo. Hindi yung pagdating dyan, wala ka na kaagad. Ghosting ang tawag doon. Yun ang perfect term. Maraming ganyan ngayon sa pamahalaan natin, gino-ghosting. Grabe, no? Act was void simply because it is not in accordance with law. And if it is not in accordance with law, therefore I conclude, produces no legal effect. So that is why Secretary Acosta will remain in office and will continue to serve. Grabe lahat ng mga mga tinatanggal na nanatili sa opisina. Hindi kasi ganoon eh, bastos eh, yung kay Hubahib, di ba? Ganyan din yung nangyari. Kay Rama, may city kay Rama, kapatid dong kay Mamba, lahat eh. Yung bigla-biglaan yung mga suspinde. Masyado kayo. Di maganda yung ginagawa ninyo. Alam mo, maniwala kayo, ang purpose talaga nito, halatang halata eh. Sigurado ako para magulo yung mga proyekto sa Mindanao. Tapos, magka-problema. Kasi yan eh, alam mo yung tulad ng baha, di ba? Pagkatapos tanggalan ng budget, ina-expect nila, tapos sisisi nila, nagbabaha, mga ganyan-ganyan. Ganun na mangyayari dito eh. Sabihin, bakit walang ginawa yung mga congressman nyo, yung mga mayor nyo? Yan yung magiging nila eh, para mapalitan nila yung mga kandidato doon ng sarili nila, sabihin nila. Kasi siyempre, alam naman natin ang galawan sa Mindanao, more or less kung sino talaga yung mga matagal na nandoon, sila talaga yung mga paulit-ulit lang eh, 'di ba? At yan karamihan diyan ang nagpanalo diyan sa mga Duterte yan. Eto kasi, ako nakikita ko to. Eto, tandaan ninyo. Tandaan nyo ang Hello Garci theory. Garci. Hello Garci.
Kamusta na tayo dyan, Garce? Hello. Saan yun? Sa Mindanao yun. Ang eleksyon, dyan namamanipula sa Mindanao. At ito para lang sa mga nagmamagaling na tanga na nasa ibang bansa. Ang dayaan, hindi nangyayari yan sa main, hindi sa COMELEC opisina. Ang dayaan nangyayari sa ground. Kasi marami nagmamagaling dyan na mga chismosa na walang alam pagdating sa eleksyon. Marami dyan tanga At totoo lang, tinagtatawanan niya ng mga politiko Alam nyo, ang dayaan, nangyayari yan sa mga barabarangay. Kaya papansinin ninyo, tuwing eleksyon, maraming mga barabarangay sa Mindanao namamatay ang ilaw. Diyan nangyayari magic dyan. Meron pa nga silang, alam ko yan meron pa silang tinutukoy na mga lugar na kung saan doon talaga kumukuha ng boto. Balikan ninyo ang istorya ng Hello Garci. Huwag kayo maniwala sa akin. Balikan nyo na lang istorya ng Hello Garci. Kung saan nagkakaroon ng manipulasyon. Yung mga binanggit doon nagkakaroon, doon nababago. Kaya nga, certain amount of votes lang ang pwedeng imanipula. Hindi, talo ka ng 10 million, gusto mo madagdagan ka ng 10 million. Hindi ganon. Konti lang ang kaya nilang idagdag bawas sa eleksyon. At doon nangyayari yan doon sa mga magugulong lugar at doon sa Mindanao. Bakit kanyo? Kaya nga ito related to sa Mindanao Related to sa eleksyon. Bakit? Pag nagalit yung mga tao doon dahil hindi nagpatuloy yung mga project, gagamiting propaganda ngayon yan ng administrasyon para ipalit nila yung mga bata nila, yung mga tauhan nila. Ginawa na yan kay Tebes. Diba? Kasi si Tebes, alam naman natin kung saan ang ang kampi nun. So ginawa yan para ilagay yung mga kanila. So yun ang doon, nilagay yung mga kanilang mga tauhan. Ngayon, gagamitin nila, sasabihin, tingnan nyo, walang nangyayari sa proyekto, hindi kayo umuunlad, kaya kailangan natin ng pagbabago, bagong Pilipinas, bago ng kandidato ilagay natin dyan. But the reality is, naglalagay sila ng kandidato that would control the election, especially 2028. So 2025, they would place yung mga bata nila. Kaya kung mapapansin ninyo, ang galawan ng gobyerno ngayon, tanggalin ang local government official kasi magkakaroon ng ng election sa 2025 Ang mga local official, congressmen, tanggalin yung mga hindi kaalyado. Bakit? Kasi doon nga nagkaka-magic. 2028, syempre pag napalitan mo ng 2025, 2028 kanila na lahat. Pwede na nilang magikin ng kaperaso. Kasi kaya nga tingnan mo, tuloy-tuloy yung ayuda. Tuloy-tuloy yung paninira kay BP Sara. Ang point doon, etong nasa negative, 0, at itong pinakamataas, magdikit ng konti. Magdikit lang ng konti yan. Tapos sabay, mga tao na nila sa Mindanao ang nakaupo, kaya nang imanipula yan. Kaya po, alam ko yan. Ang tandaan ninyo ang dayaan na nangyayari sa mga bara-barangay. Hindi ho sa taas, hindi nangyayari dayaan sa taas. Sa bara-barangay ho nangyayari yan. Diyan maninipol. Kasi tandaan ninyo, merong bantay yung sa taas May counter na nagbibilang din Pero hindi mo maki-question yung dumating na sa main office. Pero yung dumating na sa main office para bilangin, hindi mo na mababago yan kasi meron ng may NAMFREL na, meron ng iba pang mga nagbabantay. Pero yung pagpasok sa loob, naku po, maniwala kayo sa akin. Yung pagpasok, yung sa mga bara-barangay, doon na maninipula. Cliff, 1204, maraming salamat po. Banat ba pang Starbucks? Yun, order ako Starbucks mamaya. Hindi, ako yun ang talagang aking dito, ipapaliwanag sa inyo. Okay. Talay. As Secretary of the Mindanao Development Authority. Ayan. Tuloy. Sabi dito ni isa,
May nakamotor na umiikot. Akala ko naman dito. May dalang bag na puno ng pera. Night before election. Ba't ganun kayo magkwento, no? Hindi nyo na pag-isahin na lang. Yung kailangan hiwalay-hiwalay pa. Parang ako yan. Ganyan din ako eh. Ito. Panoorin nyo ito ha. Isa pang kababalaghan na nangyari. Muling pinabulaanan ni Attorney Ferdinand Topacio ang panibagong pahayag ni Pamplona Mayor Janice Degamo na gusto umanong magpalipat ng kulungan ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa kanyang social media account, sinabi ni Mayor Degamo na nag-request umano si Teves na madala mula sa Becora Prison sa Timor-Leste sa home detention habang dinidesisyonan pa ng korte ang kanyang Alam mo, itong si Degamo, masyado itong nagmamagaling. Maintindihan ko pa kung sa Pilipinas mo sabihin yan eh, yung nalaman namin na ni-request sa DOJ kasi kakampi mo DOJ. Pwede pa yun. Pero yung sa Timor-Leste, alam mo ba ang gobyerno ng Timor-Leste naiinis sa mga opisyal ng Pilipinas? Kaya nga yung isang NBI doon na nagpunta, tablado eh. Kasi tandaan mo, Timor-Leste is a sovereign country. Itong mga opisyal natin, masyadong nagmamagaling. Masyadong nagmamarunong na as if alam nila yung mga nangyayari sa Timor-Leste. Baligtarin yung sitwasyon. Kunwari, merong kriminal na hindi siya lang kriminal, sorry. Merong inaakusahan dito na taga Timor-Leste, tas ikinulong natin. Tas kung ano-anong statement ang binibigay ng Timor-Leste na as if pinababayaan natin yung trabaho natin dito. Di ba maiinis kayo? Tama, mali. Ganun ang nararamdaman ng Timor-Leste. Etong mga opisyal na nagmamagaling na to, DOJ, NBI, etong si Mayor Degamo na nagmamagaling, na gusto lang naman talagang, alam mo bakit yan? In aid of legislation yan eh. Kasi malapit na eleksyon eh, kaya nag-iepal-epal na naman yan eh. Yung mamaliitin mo yung ibang bansa na as if alam mo lahat at ikaw ang nakakaalam ng mga nangyayari doon. Ano ka? Sino ka? Sabi pa nga nito, di ba, parang nagmagaling na gusto atang dalawin si Teves. Sabi ng Timor-Leste, only authorized by our government and Teves ang pwedeng pumunta dito. Di ba? Pahiya nga ito eh. Nagmagaling ito nun eh. Tradition case. Subalit ayon naman kay Atty. Topacio, ang pagiging biktima ni Degamo ay hindi nagbibigay pahintulot sa kanya na magsinungaling at mandaya. Binigyan diin pa nito na fake news ang sinasabi ng byuda ni Governor Roel Degamo. Fake news talaga yan. Bigyan natin ng isang malupit na palakpakan para sa fake news na si Mayor Degamo. Sa bagay, mahilig nga naman. Kasi matagal na yan eh. Matagal na yan bida-bida eh, si Mayor Degamo. Wala tayong magawa, talagang bida-bida yan. Kaya nga, Madam Mayor Degamo, pag nagsalita ka, kasi alam na namin na fake news ka eh. Alam na ng taong bayan na fake news ka. Ilang beses ka na nagpakalat ng fake news, alam na ng taong bayan yun. So next time, pag nagsalita ka, magpakita ka ng ebidensya, hindi yung puro salita dahil wala na naniniwala sa'yo. Wala hindi na talaga na paniwala man sa'yo. Sabi, 2 araw na lang iuwi si Teves. Saan na? Day nga kaday ha? Wag mo kasi pinangungunahan ng Timor-Leste. For the knowledge of Timor-Leste government. Timor-Leste. Okay, kasi para daw maintindihan nila, Englishin ko eh. Ayun, baka lalo hindi nila maintindihan ha. Timor-Leste, you know what? I just want to say sorry in behalf of our government. Because our government is so Jollibee. You know Jollibee? Bida-bida. Bida-bida means feeling they know it all. That's how our government is. Now they are accusing that Teves wants to be transferred. In the first place,
Tebes has no power over Timor-Leste. Second place. Before, this mayor said that the government of Timor-Leste will bring back Tebes in the third day. After second day, it will be the third day. So, that mayor, our mayor, said, you will bring Tebes back in our country after 2 days. That was long time ago. Until now, it is not possible. Until now, Tebes is still in your place. Please do not, with all due respect, with all due courtesy and respect, please do not allow our government to mingle with your justice system, because our government is too politicized. It is too filtration. It only means that our government now is not performing very well. Our government now is persecuting the past administration, that includes those who supported the past administration, and that includes our Congressman Tebes. Therefore, do not allow our government to interfere with your justice system. Height? Anong height? Yeah, ano, di ba? Height? So, Timor-Leste, just stick with your justice system, stick with the truth, and do not allow those politicians that are persecuted by our government to return back here, because they will not receive the right justice because of what is happening to our country. Because in 2028, there will be another election for the presidency. And the daughter of our past president will be running. And it is so popular that this government, which is against our past government, is doing their best to discredit the next president of our land. Therefore, do not, with all respect, do not allow that to happen, because Timor-Leste, you are our hope. Pwede? Pwede na ba ako? Ha? Can I be the next Senate President? Huh? Oh, sabi dito, please secure Kong Tebes at your custody, because Mr. Tebes arrived here. If possible, he may be killed in the name of politics. Lupit, ano? Pag ako talaga naging senador, yari sa akin to si Chis Escudero. Chis Escudero, maganda ka na pag ako naging senador. Baka lumipat sa akin yan si Heart Evangelista. Ha? Baka pati si Ibana magsiksikan sa akin. Ha? Pwede na bang Senate President na presidential speaker? De, alam mo, yan talaga. Yan ang pangarap natin in the future. Okay. So, ito pa ha. Bakit? Ito. Grabe ito Pakinggan ito. Maganda itong sinabi ni Panelo tungkol kay Mayor Guo. Si Panelo din talaga. Panelo! Napapagalataan ka, Attorney! Attorney Panelo, napagalataan ka. Pinagtatanggol mo rin si Mayor Guo, Hara ka rin banateros, Biro lamang. Ako, napaka-honorable ni Panelo. Pero, bakit ba pinag-iinit niya talaga itong si Go? Dahil daw, yumaman, meron chopper,
ano pa, merong, basta yumaman ng yumaman siya. Huwag niya nung kaingitan. Kung yan man yumaman sa mabuting paraan. Sabi naman nila, sa Pogo yumaman yan. Para masyado namang mabilis naman ng pagyawang Pogo. Parang 3 years ago lang ang Pogo, 4 years ago. Unang-una, yung paliwanag niya, ba't di ko naman bibigyan ng permit? Operation ng Pogo. Meron namang binigay ang PAGCOR ng provisional permit. Sinundan. Tama naman, pinag-iinitan lang Attorney Sal, hindi lang naman si Mayor Go, or I'm not saying that she is really connected dun sa Pogo, pero marami din sa mga kababayan natin ang na kumikita rin in relation dun sa pagkakaroon ng Pogo dito sa bansa. Does that mean na sila din ay dadaan din sa scrutiny ng Senado dahil kumikita din sila sa Pogo? At saka i-assume kung totoo at o illegal na ginawa si Mayor Go, di-file na nyo ng kaso. Huwag nyo i-trial by publicity. Nilalaglag nyo pati yung private life niya na anak siya ng napilitan tuloy siyang ilabas siya. Wala na kayong mamaya. Pag si Mayor Go, pag nayamot sa inyo, kinalkal ang mga private lives yung mga senador. Actually, yan nga yung sinasabi ko kung kinalkal kaya yung jowa mo, Ontiveros, pagkatapos mo maging byuda, baka mamaya magalit ka. Hindi kasi ang daming kinalkal dito Wala namang nagbabawal na idemanda si Mayor Guo. Pero yung mga personal niyang buhay, bakit mo kinakalkal? Anong kinaugnayan ng pagiging Chinese niya? Hindi, sabihin nyo, meron na po ba tayong bagong batas sa Pilipinas na pinagbabawal ang mga Chinese? Hindi kasi as far as I remember, open naman tayo sa mga Chinese. Meron na po bang, unless nga meron siyang ginawang illegal. If meron siyang ginawang illegal, demanda nyo na. Diba? Yun lang naman kasimple yun. Demanda nyo na. Bakit nyo kailangan kalkalin kung sino yung pati yung jowa? Pati yung jowa pinakikialaman. Maniwala ako, marami akong alam. Pero siyempre, hindi ko nasasabihin yun. Pero yan si Mayor Go, yung nagtatanong sa kanya, di ba, marami ng pagbabanta na huwag ka na magpaka-moral sapagkat maraming itatapon sa'yo. Di ba? Kaya, hayaan niyo na si Mayor Go. Let's go ahead with other things. Yun. Yun lang naman po ang sinasabi ni Panelo dito. Masyado na ito. Kasi alam mo, ito what is wrong? English na naman to. Shit. What is wrong with this hearing that is going on right now? You know what is wrong with this hearing? Ako, wala akong pakialam kay Mayor Go. Yung sinasabi ko maganda, joke lang yun. Excuse me. Hindi naman ako ganun na easy to get. Hard to get pa nga ako Joke lang po yun. Ang tunay po dito ay, eto lang Ito lang ang question ko dito Nagiging masama na ang ang dating nito. Madam Jennifer, nabasa na po namin Yung isang beses lang nabasa na po Yung pangalawa, pangatlo, panglima, medyo spamming na ho ang tawag doon Ulit-ulit. Pag isa pa po, moderator, pwede paki-time out na muna si Madam. Anyway, ito nga yung sinasabi natin. Alam nyo ang nangyayari dito, nagkakaroon ng phobia ang mga Pilipino sa Chinese. Na alam natin, alam mo meron niya nagsalita nakalimutan ko na isang official na nagsabi, I forgot kung sinong secretary to. You know what is happening right now? Sabi niya, nakakasira at baka magkaroon ng setback
itong mga ginagawa kay Mayor Guo na matatakot tuloy yung mga Chinese na magnegosyo sa Pilipinas. Bakit kanyo? Aminin na natin, 'di ba? Not everyone, Sherwin, salamat po. Not everyone na nagninegosyo sa Pilipinas ay malinis ang lahat ng papel. Maniwala ho kayo sa akin. Bawat negosyo, maliit, malaki, marami ho dyan minsan ang medyo humuhokus-pokus. I'm not saying I'm tolerating it. Okay? Pero maliit na lang yung mga hinuhokus-pokus nila. Ang problema ito. Paano kung Chinese ka at maliit lang naman yung hinuhokus-pokus mo, yung medyo hindi ka lang nag-declare ng ganito. Alam mo mangyayari, matatakot na silang magnegosyo. Matatakot na ho silang. Kasi, sandali, pagka basta malaman na yung family name ko, Chinese. Pag ako, anytime, pwede ko mayari. Di ba? Ganun na mangyayari. Yun, tama kayo, hate campaign na mangyayari. Nagagalit tayo sandali, kailan pa tayo nagalit sa mga Chinese na negosyante? I mean, if your concern are really true and authentic, nagalit kayo sa Pogo, why not make a law that makes Pogo illegal? Tama, mali? Bakit di kayo gumawa ng batas na magsasabi ang Pogo ay isang illegal o magiging illegal na? O ang kahit sino man, demanda ninyo. Ito nga walang nagpipigil sa Senado na idemanda si Mayor Guo para maturuan ng leksyon ang mga public official na nakikipag-deal sa mali, illegal na gawain. Ang problema, ba't hindi nyo magawa? You know, because it will not stand in the court. So saan nyo sisirain? Public. Ganun na mangyayari. Diba ho? So sana lang, yun lang ang inaano ko dito kasi nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng phobia ang mga tao. Basta Chinese yan, masamang tao yan. Eto ang ganda nung sinabi nung nakausap namin sa Banateros kahapon. Ginawa na yan noon ng Amerika sa Pilipinas para magkaroon tayo ng hate against Chinese. Albert Duria, salamat po. Thank you very much. Ginawa na nila yan noon. 'Di ba? Ikinwento nung kaya nga ito mga nangyayari na ito, may kinaugnayan to doon Lahat tayo galit na ngayon. Actually hindi pala ako, yung mga nakakadinig ng hindi man lang nila bini-verify yung katotohanan. Galit sila. Naano sila. Na parang Chinese yan, siguro illegal na negosyo niyan. I mean, eto marami namang illegal dyan. Pero by tagging na pag Chinese illegal. Sa totoo lang, mas marami pang ang Aprikano dyan na mas illegal ang gawain Ang ganda ng super chat ngayon Oo nga Pag nagpakulay ka ng ganito, pwede mong itag, pwede ka mag-reply. Kasi ito, bigla nakuha niya, thank you po. Sample pa nga. Tinan mo, nung nagpasalamat si Anharot kay Albert Durias, nagkaroon ng dilaw. Yan Indomitable TV, salamat po para maliwanag. Magpasalamat ka nga Anharot sa kanya. Tingnan natin kung magiging blue pa rin para lumiwanag talaga yung buhay natin. Kung magiging blue pa rin. Tingnan mo, try mo lang. Ito si Anharot ang Hindi, tinitingnan lang kasi biglang, Anharot! Yung slow Anto, Celeron. Hindi kasi alam mo, eto ang mga negosyante, ay hindi, bakit ganun hindi lumabas yun kay Indomitable TV? Hindi, ito dapat nga mag-engganyo tayo. Alam nyo ba sa Japan, grabe ho doon,
meron silang sariling translation. Nainis nga ako, niloloko ko nga eh. Marilu Torrejo, salamat po. Hindi, may niloloko nga ako na doon sa Japan kasi may mga translation ng Korean, okay? At saka ng Chinese, pero walang Pilipino. Ba't kaya walang Pilipino? Ano kala nila? Hindi, doon sa saan ba to? Actually, may type pa eh. Sa big camera ba yun? Otatepepe. Otatatante. May type pa eh. Pag blue di pwede, kailangan dilaw lang. Try nyo dilaw. Hindi totoo. Kasi ganun nila ini-encourage yung mga tao na mga turista. Diba? Tayo. Chinese yan, sigurado may pogo yan. Chinese yan, sigurado may may masamang gawain yan. Chinese yan. Ganun eh. Diba? Kita mo ngayon. May phobia na mga tao pag Chinese yan, mga mandarambong yan, bastos yan, ganun eh. Ayun, Yodobashi camera, Kenzo. Alam mo yan, di ba? Patata, kata. Tapos Chinese naman, ganun, ha? Ganun eh. Sabi, Lucy Tugna, salamat po. Pero ang sabi kasi dito, nagiging effective lang daw pag dilaw. Pero salamat pa rin, Lucy Tugma. Dapat nga matuwa tayo eh. Narot, ayan o. Sige, magpasalamat ka sa akin. Type ka dali. Ayoko nga. Sige. Type tayo. Anharot. Ayan. Anharot. Tama ba? Ay, mali. Ba't ganun? Analisa. Anharot. Ayan. Sana Ray-Ban ko. Tingnan natin lalabas. Ay, wala eh. Ba't ganun? Anharot. Di naman ah. Hide user on this channel. Ito. Ayun. Uy, Ray-Ban ko. Tingnan ko nga kung lalabas. Ayun, lumabas nga. Ganon, ikiklik nyo. Nakita ninyo, di ba, kinlik ko si Anharot. Ayan ikiklik nyo itong may parang comment dyan, ayan, pwede ka mag-comment dyan, lumalabas, di ba? Ang galing-galing. Anyway, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood po. Bago tayo magtapos, gusto ko lang kayong iwan nito ng bakit? Would God really ask us to hate? Yun, ang tanong. Maganda. Ito panoorin nyo ito panoorin nyo. Maganda ito kasi, di ba meron sa Biblia sinasabi, if you will not hate your parents, you cannot love God. May ganun eh. Di ba? Parang conflicting ata yung ganung statement ng Biblia. Maganda paliwanag ni Pastor Peter Tanchi dito. Salamat po. Ayan na, panoorin nyo na bago tayo magtapos. If anyone comes to me and does not hate his own father. Walang hindi siya naka-on. Wait lang. Ayan. Ulit. If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, and children, and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Now, is God talking about literal hatred? No. Theologians call this a comparative word, meaning your love for God must be such that your love for all other people is like what? Hatred. But God never commands us to hate your father, your mother. In fact, God commands us, love God with all your heart and love one another. Are we commanded to love one another? So this is not telling you to hate, but it is telling you your love for God is so much that your love for others is like hatred. Are we communicating? Let me assure you of God's amazing principles. If you love God more
your love for people will not diminish. In fact, your capacity to love others will grow.